Oo, alam ko. Yung, what I call this, UEI. Yeah. So, anyway, most of you guys, I know that you are doing online, but your discipline to attend our seminar is highly appreciated. Kasi kahit na nag-online kayo, hindi nyo nalilimutan umattend ng mga seminars, which are very important. Because some people, medyo na-overwhelm sila masyado sa pag-online, nalilimutan na nilang umattend ng basic. Siyempre, kahit nag-online kayo for the newcomers, yung mga nagsisimula, mga newbies, kahit doon nag-online kayo, it is a must that every now and then, you have to attend special trainings, leadership trainings, NDO, kasi doon kayo ma-recharge. Kasi hindi naman ibig sabihin nag-online ka, wala nang rejection eh. In fact, mas marami pa nga. Yes. So, para yung motivation mo, magtuloy-tuloy, para hindi ka mawala sa sa inspiration, sa linya, hindi ka mawala sa path, every now and then, you have to renew your commitment. And the best way for you guys to renew your commitment is attending NDO. Kasi sa NDO, dun po tayo nare-recharge, dun natin nakukuha uli yung motivation, dun natin naiintindihan yung business. Are you with me? Yes! So, again, dun sa mga nagsisimula, dun sa mga luma, it is a must na every now and then, umattend kayo ng NDO kasi doon tayo nagkakaroon ng renewal, ng commitment, ng motivation. Doon tayo natututo. Because, of course, if you want to become successful in this business, kailangan consistent yung motivation mo eh. And, syempre, tulungan mo yung sarili mo maging consistent yung motivation mo. And most of the time, kailangan mo ng external factors para ma-motivate ka. And one of the best ways, yun nga, yung umattend ka ng NDO para ma-recharge ka, para maliwanagan ka ulit. Kasi, para tayong baterya ng cellphone, nadidrain tayo sa labas. So, kailangan umattend ka ng ganito para, ma-renew, ma-recharge. Kaya yun yung mga nalilimutan ng ibang tao because along the way, marami pong mga obstacles sa ganitong business. Kahit naman saan, kahit traditional business. Hindi lang aim global. Yung iba sasabihin, ang hirap naman yan. I'd like to correct that kasi kahit hindi ka mag-aim global, mahirap kahit saan. Tama. Ang hindi lang nahihirapan ngayon, yung mga tambay. Di ba? Pero kung may ginagawa ka sa buhay, mahirap talaga, meron talagang struggle. Yun nga maghirap eh. Ano mas madali? Maghirap o magyumaman? Maghirap, wala ka lang gawin, maghirap ka eh. Uy, wala ka lang gawin. Yung hindi ka mahirap. Sa eskwelahan, ano mas madali? Yung pumasa o bumagsak? Huwag ka lang pumasok, babagsak ka eh. So, sa buhay, kung ano yung mas madali, mas wala ka makukuha. Kung ano yung mas mahirap, mas malaki makukuha mo. Kaya kung nahihirapan ka, mas malaki makukuha mo. Ngayon, kailangan hindi na big deal yon yung challenges because as time goes by, maiintindihan nyo na sa pag-build ng dreams ninyo, meron talagang tinatawag na mga obstacles. Dito sa NDO, nire-ready ka para maging ready ka sa mga harapin mo. Kasi preparation is better than, going to war. Training is important. Parang yung mga, si Manny Pacquiao, ang tunay na battle naman, hindi yung 12 rounds. Ang tunay na battle begins during the practice. So, you have to be prepared. And sa NDO, piniprepare kayo mentally. Sabihin mo mentally. Kasi ang in global, hindi naman siya mahirap physically. Yung networking, hindi siya mahirap physically. Mahirap siya mentally at saka emotionally. Kaya kung hindi ka mentally prepared, hindi ka emotionally prepared, bibigay ka. But, maganda sa AIM kasi ini-equip kayo, ini-educate kayo para hindi ka mag-give up. Kailangan mo yung equipping. Sabihin mo, equipping. And, of course, if you want to become successful, marami tayong babaguhin sa sarili natin because ang unang magsisimula dyan, mga kaibigan, for success to happen, change has to happen first. Because kung ano yung nagiging manifestation sa buhay natin ngayon, kung hindi ka masaya dyan, yan na po yung result ng thinking at saka feelings mo eh. Whatever present situation you have right now is a direct result of your thinking, of your feeling. Ikaw may gawa nun eh. Yung nangyayari sa buhay natin, whether it's relationship, health, finances, business, career, whatever it is, manifestations na lang ng nasa loob natin. Katulad yan, yung nangyayari sa buhay mo, manifestation yan ng decision mo eh. Yung decision mo, saan galing? Sa labas, sa loob? Sa loob. So, if you want to change your life, magbabago mo na yung sa loob. Eh, ang daming mali sa loob kasi.
Kaya nagmamanifest sa buhay natin poverty because meron kang poverty consciousness. So kung gusto mo maging abundant, gusto mo maging prosperous, papalitan mo yung poverty ng prosperity mindset. You can never have a poverty, you can never have a prosperous life with a poverty consciousness. You can never make big money outside of yourself without expanding your psychological wallet. Kaya, wala rin kwenta yung opportunity kahit gaano kaganda kung hindi ka muna magbabago. Maganda doon, sa NDO, ipapa-identify sa'yo yung mga babaguhin mo. Kaya sa mga tatamaan, pasensya na po, hindi kayo pinatatamaan ko yung katabi mo. Pero yung katabi mo, ikaw din katabi, di ba? Kaya bumalandra lang bago katamaan. Because recognition is the first step towards transformation. Bago ka mag-transform, kailangan ma-recognize mo muna yung mga kailangan baguhin sa'yo. So sa NDO po, dito yon babaguhin yung mindset mo. Sabi mo, mindset. Mindset. Kasi ang tao, maraming maling mindset eh. Ayan, marami tayong maling paniniwala, maraming belief system na mali, mga philosophy natin, mga principles natin. Yung the way we think is the main problem. Why? Kasi, iba-iba tayo ng environment, iba-iba yung na-inject, iba-iba yung naipasok sa utak natin. Remember, nung baby tayo, zero laman ng alam natin. Tama ba? Yes. Wala naman ditong nung lumabas, magaling na siya sa mathematics kagad. Nung lumabas tayo, parang memory stick, nakabibili lang, walang laman, zero. Parang computer, yung CPU ng computer, walang laman, zero. Kaya lang, sa pagpapalaki sa atin, ayan na, dyan na nagsimula yung kung ano ng mga program. Kung ano ng mga in-inject sa atin. Kaya nga, di ba? Paano ka natuto magsalita sa environment mo? Alam niyo, may pamangkin ako sa Amerika. May mga pamangkin ako. Pilipino talaga, kasi brother ko, Pilipino. Yung sister-in-law ko, Pilipina. Parang buong feature nila. Pinoy. Pero yung mga pamangkin ko, yung tatlo, kahit mukhang Pilipino, ang gagaling mag-English. Talagang yung tuwang nila, English na talaga. Ba't ganon? Pinoy, features, lahat, ang race, Pilipino, genes, Pilipino, pero ba't yung language nila pang-Amerikano? Environment. See? Dali mo yung Amerikano dito. Dito pinanganak. Puti buho. Puti, lahat puti. Namumula pa kutis. Ang cute. Pag lumakihan dito, sa Cebu, ang salita niya, Bisaya. Tama ba ko? Yes! Zero tayo nung lumaki. Zero tayo nung pinanganak. Kung ano nung nailagay. Problema, yung ibang nailagay doon is not serving us anymore. Is not helping us anymore now that we're adult. Hindi na tayo natutulungan. Of course, maraming tama. Problema, marami din mali. Yung mali, ang tawag ko doon, virus. Yan. Virus. Hindi naman lahat ng mental files mo tama. Maraming may virus. Katulad nun, wala kang tiwala sa sarili mo. Virus. Kasi nung bata, kapag nagkamali, bobo. Pagdating sa school, tanga. Bobo na, tanga ba? Ano magkakatiwala? Tama. O, ilan sa atin yung narinig na ang hirap ng buhay. Bata ka pang hirap na ng buhay. O, di nung lumaki ka, ang hirap tuloy ng buhay. Ilan sa atin yung dito, nanay at tatay mo nag-away dahil saan? Sa pera. Kaya bata ka pa, kahit di mo kilala yung pera, nasa isip mo, lintik na pera yan, sino ba yan? Lagi nilang pinag-aawayan. Kaya when you grow old, guess what? You avoid money because inside your home, it was a source of conflict. Because a lot of people, you know, unconsciously, you do not know this, but since money is a source of conflict inside your house, you avoid money. You avoid opportunity because deep within your subconscious, it was a source of conflict. Virus. Hirap kumita ng pera. Ang lit-lit mo pa, hirap kumita ng pera. Rinig mo sa nanay, tatay, maliit-lit mo. Ngayon lumaki ka, hirap kumita ng pera. Alam niyo yung mga mayaman, tanong niyo, kung gaano sila nahihirapan kumita ng pera. Yung mga mayaman, pinupulot po nila ang pera. Ang dami nilang pera. Meron ba silang consciousness na mahirap kitain ng pera? Wala. Yung mga mayaman, para sa kanila, hindi mahirap kitain ng pera. Pinupulot lang ang pera. I know some people nagpapatalo 100 million sa casino isang gabi. Ang dami kasing pera.
Nakuha niyo ibig ko sabihin? Yes. Yung mga makikita nyo mayaman, kung tumaya sa sabong, 20 million sabong! Tinataya yung 20 million sa manok. Eh tayo, ulam natin, manok. Are you with me? Yes. Oh. Go to school, get good grade, and go look for a good job. Job. Naka-mindset maraming Pilipino, job. Kaya ayaw mag-risk sa business kasi na-train tayo. Kapaliwanagan mo, networking mo, business, yung audience, job. Ito kasi yung tinuro eh. Yung mga Chinese, yan ba tinuro sa kanila? Bakit maraming Chinese nagnenegosyo? Kasi ang tinuro, Ba't Pinoy? Maraming nagka-empleyado. Ang tinuro kasi, Tama ba? Tatlo lang naman magagaling na negosyante sa buong mundo. Alam niyo kung sino? The Indians, Chinese, and the Jews. Mga Hudyo. Yan yung top 3 na magagaling na negosyante sa buong mundo. Bakit sa palagay mo? Dahil sa lahi? Hindi. Yun kasi ang turo. Bata pa, tinuturuan ng magnegosyo. Are you with me? Yes. Kaya maraming tao, bago magbago buhay nila, babaguhin mo muna yung sa loob mo. Yung, ang hirap kumita ng pera. Ilan ba dito yung pinalaki na, anak, huwag ka na mag-ambisyon, mahirap lang tayo. Wala tuloy ambisyon, kaya maraming taong gusto kumain ng tatlong beses ang araw. Kasi walang ambisyon. Kaya pag nirecruit mo yung mga yan, sasabihin mo dito, kutsi. Siya, tricycle. Yayaman ka sa aim global. Kontento na. Pag ang tingin mong karapat-dapat na sweldo mo lang, halimbawa, if you think that the amount of money you deserve is only 15,000 a month, I'm telling you, 15,000 lang ang darating sa iyong sweldo, ang darating sa iyong trabaho, ang ma-attract mong opportunity hanggang dito lang kasi doon ka naka-mindset. Yun yung mental wallet mo. Yung matipong, okay na ako sa 15,000. Yan ang mahahanap mong trabaho. Yan ang klase ng trabaho ang lalapit sa'yo. Pang 15,000. So kung gusto mo na mas malaking opportunity, lalakihan mo muna yung mental wallet. Yung mental wallet, yun yung wallet na nasa isip. Eh kung doon sa 12,980 pa lang, laking-laki ka na. Mahal, ang mahal. Wala akong pera. Yung global pack natin ba? Paano lalapit sa'yo yung 100,000 naman kung dito pa lang mahilo-hilo ka na? Ako ang ibig ko sabihin? Yes. Wala ka nakita kundi mahal. Yung mahal, limiting belief ang mahal. Kaya huwag kayo magtuturo sa anak nyo ng mahal. Sabi mo sa anak mo, huwag yan, mahal yan anak. Yung bata pa, may limiting belief na, mahal. Naturuan na nga tayo ng ganun, huwag nyo na ipasa. Ako may technique, pag mahal, huwag mo sasabihin mahal. Pag yung anak ko may papabili, ano sasabihin ko? You don't need that. Pero sa totoo lang, mahal. You see? At least, wala siyang limiting belief. Papabili ng digital camera, lit-lit pa. Ano sasabihin ko? You don't need that. 35,000, mahal. Are you with me? Yes. Nakakita ka ng sapatos, ang mahal. Alam mo na nga mahal, sabihin mo pa ba, mahal naman ito, ha? Sabihin mo, kaya ko to. Mabibili ko to. Di nga lang ngayon. At least di mo sinabi mahal. Kaya, babaguhin po natin to. Kasi pag nagbago yung mindset mo, magbabago yung mga paniniwala mo, yung magiging decision mo, mas magiging tama kasi wala ng virus. Kaya problema, hindi basta-basta natatanggal ng virus. Hindi po. Kasi 21 years old, 30 years old, 50 years old na kayo, matagal na eh. We are creatures of habits. Kung ano yung nandyan sa atin, ang hirap tanggalin. Kaya nga, marami akong kilala, nagsisimulang mag-gym, after 5 sessions, nagkukwit. They go back to their old habits because we are creatures of habit. Kaya ang hirap magbago. Kaya merong support system dito sa yung global na kailangan mong laging umattend ng trainings para magbago to. Kasi pag umattend ka ng training, ang tawag namin sa training, anti-virus. So nawawala yung virus mo. Marami yan, kasama sa pag-alis ng virus mo, nako, babaguhin niyo po yung mga kasama niyo. Yung ang tawag natin dyan, the law of proximity, kung saan yung pinakamalapit na lagi mong dinidikitan sa buhay, yun din ang magiging buhay mo. Kaya pag lagi kang nakadikit sa mga kaibigan mong mahirap,
maghihirap ka din. Are you with me? Yes. So lahat yun pag-uusapan natin. But the thing is, ang number one mo kailangan ma-overcome dito sa virus na to, yung takot, sabihin mo fear. Fear. Yung doubt mo sa sarili mo, kailangan matanggal to. Kasi matagal ka nang pinahirapan ng lintik na yan eh. Pakipag-break ka na dyan. Tama na. Sabi mo sa kanya mamayang gabi, hoy, fear, break na tayo. Matagal na kang pinahirapan. Because ilang desisyon na sa buhay natin ang hindi natin tinuloy dahil sa takot. Ano yung mga takot natin? Hindi ko kaya, hindi ko linya yan, hindi ako magaling. Lahat ng mga yan, i-boil down mo, wala kang tiwala sa sarili mo, kaya mo sinasabi yan. Because ang taong may tiwala sa sarili, kahit na gaano pa ka-challenging yung opportunity nakita niya, pag may tiwala siya sa sarili niya, papasukin niya pa rin yun. Yes. Parang pag-aaral. Pare, mag-aaral ka. Pag malaki tiwala mo sa sarili mo, kahit anong kurso pa ang kunin mo, papasukin mo. Pero pag tingin mo hindi ka magaling sa math, iwas ka sa lahat ng mga kursong may math. Engineering, wag yan. Architecture, wag yan. Lahat iwas. Pagka tinignan mo yung walang math, ano? Ha? Liberal arts. Ako yung ibig sabihin, minsan, hindi mo pinapasok yung opportunity kasi wala kang tiwala sa sarili. Now, tonight, yan ang ibibigay namin, yung confidence mo para ma-overcome mo na yung fear. Ma-overcome mo yung doubt. Because again, virus yan. Yung di ko kaya, hindi ako magaling. Yung fear na ayaw mo mag-fail, maling-mali po tayo dyan. Because the truth is, huwag kang matakot mag-fail. Kunwari, nag-join ka rito, ang daming hindi sumama. Ibig ba sabihin nun, mag-fail ka na? No! Ako, 100 ni-recruit ko. 21 years ago. 21 years, 2 dekada na po ako nag-networking. 21 years ago, 100 ni-recruit ko. Ilan naniwala? 3. Tawa kayo, tignan natin sa inyo. Pero nangangahulugan ba na mas maraming hindi sumama sa akin, hindi na ako magtatagumpay? No. It doesn't mean na mas marami yung no kaysa sa yes, eh hindi ka na magiging successful. Diyan tayo mali. Hindi mo alam, yung failure mo, hindi yun opposite ng success mo. Failure is part of your success. Kaya pagka ikaw nabibigo, nare-reject, sabihin mo sa sarili mo, part ito ng pagtatagumpay ko. Ngayon, pag ayaw mo ma-reject, simple lang sa buhay, ayaw mo mag-reject, ayaw mo ma-reject, huwag ka mag-apply ng trabaho. Huwag ka manligaw. Every attempt may possibility ng rejection. Ayaw mo ma-reject? Huwag ka mag-attempt. Yun lang, wala kang rejection, wala ka rin makukuha. Kaya sabi sa akin ng mga tao, Sir, paano ba hindi ma-reject? Sabi ko, gusto mo? Ayaw ma-reject talaga? Sabi niya, yes sir. Huwag kang mag-recruit. Huwag kang mag-recruit, hindi ka ma-reject. Pero hindi ka rin magkaka-network. You have to make a choice. Kaya ka nare-reject kasi nagbibuild ka ng network mo. Na yung network na yun ang magpapayaman sa'yo. Mindset! Pinapalitan natin. Yung iba kasi tingin sa rejection, symptoms. Sign. Pag na-reject, ay sign yan. Sign na mabit. Hindi para sa akin ang iyong global sign yan. Panghilig natin sa sign. Meron pa dyan. Meron pa dyan, no? Pag 3 buwan na, hindi ako kumita, sign yan, sign. Ang galing! Tapos pag may nag-quit na downline, ay, sign yan, nag-quit, oh. Nag-quit downline ko, kay isa-isahan na nga lang, nag-quit. Sign yan, sign. Are you with me? Yes. Pag-aralan mo yung mga buhay ng successful na tao. Kung yung rejection, yung failure nila nung una, tinrato nilang sign para mabigo. Sana wala tayong Mark Zuckerberg ngayon. Sana wala tayong Bill Gates ngayon. Sana wala tayong Steve Jobs. Sana wala tayong Jack Ma. Sana wala tayong Lucio Tan. Sana wala tayong Henry C. Kung tinrate nila yung mga rejections nila na failure. Kung tinrate nila yung rejections nila as signs, sana wala nang successful na tao sa mundo. Kaya buburahin nyo sa mindset nyo yung sign na yan. Ikaw ang gumagawa ng sign. People believe based on what they see and what they hear. Kasi the truth is, naniniwala tayo,
bibigyan ko kayo ng isang technique. Ang isang bagay, lahat ng bagay neutral. Lahat neutral. Sabihin mo neutral. Neutral. Ang nagbibigay ng meaning, tao. Ayan. Ang nagbibigay ng meaning, nagbibigay ng label, tao. So, kung paano bigyan ng meaning, paano nyo bigyan ng label, yung pagkaka-reject sa inyo, doon tayo magkakatalo-talo. Si distributor A, yung rejection, binigyan niya ng meaning na stepping stone ko yan. Yung rejection, maganda yan. Na-in-dyan ako, in na ako. Na-reject, kakalyuhin din ako sa rejection. Yan si distributor A na gusto maging successful. Ano sinasabi niya? Ang rejection is part of my success. Si A, yun ang bigay niyang meaning sa rejection niya. Si B naman, ito ang kanyang meaning sa rejection. Sign niya. Rejection, naku po. Ang hirap. Rejection, ibig sabihin hindi ako magsasucceed sa negosyong ito kasi dami kong rejection. Rejection, naku po. Yung rejection na yan, ibig sabihin, dahil maraming hindi naniniwala sa akin, ibig sabihin, hindi para sa akin itong negosyong to. Now, let me ask you. Yung rejection, pareho lang sa kanilang dalawa. Tama ba ako? Pero yung meaning na binigay nila, magkaiba. So, tatanungin ko kayo, anong meaning ang binibigay nyo sa lahat na nangyayari sa buhay nyo? Yung babae na iniwan ng boyfriend niya, pwede niyang sabihin na ang meaning nun, pwede niya sabihin na mamamatay na ako. Di na ako matay. Pero yung isang babae naman na iniwan, nag-break, ano sasabihin niya? Ha? Okay? Ha? There are so many fish in the ocean. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Ipapakilala ko, ipapakita ko, siya ang nawalan. Hindi. Oh. Parehong senaryo na nag-break, pero magkaiba ang meaning. Ngayon, ito tuturo ko sa inyo. Yung meaning at label na yan, yan ang nagbibigay ng stress sa tao. Ulitin ko, lahat ng bagay sa buhay natin, depende kung bakit mo bibigyan ng meaning. Yung meaning na yon, pag negative, yun ang nagbibigay sa inyo ng stress. So, yung situation, hindi yun ang nagbibigay ng stress. Yung meaning na binibigay natin sa sitwasyon, yun ang nagbibigay ng stress. Traffic, sitwasyon. Pero pwede kang hindi ma-stress sa traffic. Pwede mong bigyan ng kakaibang meaning pag nasa traffic ka. Ano sasabihin mo? Parang ako, traffic, delayed, etc. Pag nadidelay ako sa airport, what meaning do I give? Pag nadidelay yung aeroplano ko, yung iba ko mga kasama pasahero, galit na galit. Inaaway na yung customer service ng PAL. PAL! Plane always late! PAL! Galit na. Sasabihin ng mga nasa PAL, ma'am, pasensya na po, meron po kasing technical problem. Yung puro na lang technical problem, technical problem! Yung mga matatanda, ang hilig mga away. Hindi ko pa malaman, ba't ganyan yung mga matatanda, ang hilig nila mga away? Siguro they think they are always right. Ako, sa gilid, sa loob lang po, buti nga eh. Buti nga nagka-technical problem habang nandyan, kesa nasa papawid kami. Sabi nagka-technical problem. Are you with me? Yes! It's the meaning you put. Delayed? Basa ako ng libro. Eh di maganda pang na-delay kasi may nabasa ako. Yes. Are you with me? Yes! Depende yan sa meaning na ibibigay niya. Na-reject ka? Depende sa meaning. Na-reject ka nung kaibigan mo, ayaw sumama, okay lang. Siguro bibigyan niya lang ako ng sakit ng ulo pag nag-join siya sa akin, kaya mabuti na lang di siya sumama. Ganun lang! Oo. Sumama, okay lang. Baka utaman niya lang ako pag ang dami mong meaning na ibibigay, kaysa sabihin mong meaning, hindi para sa akin. Wala akong kwenta sa networking. Malas talaga akong malas. Walang sumasama sa akin, hindi. Malas akong malas. So ngayon, yung sitwasyon ang hindi, yung situation has nothing to do with the stress. It is the meaning that we put
to every situation in our lives na nagbibigay sa atin ng stress. So ngayon, paano nyo ngayon itrato yung fear and doubt ninyo? Yung rejection, yung failure. It's all part of the process. Yun yung ibibigay yung meaning. Hindi ka pa marunong eh. Dapat lang hindi ka paniwalaan. Kahit nga ikaw, hindi ka maniwala sa sarili mo eh. Sir, may pinaliwanag ako kung di ko naniwala. Dapat lang, bago ka pa yun. Paliwanag ka ulit. Di ulit naniwala, okay lang, ulit. Paliwanag ka ulit kung kani-kanino. Kasi habang hindi mo nararamdaman, habang tumatagal, recruit ka na recruit, di ba, reject ka ng reject, tumatagal, pagaling ka ng pagaling, di mo namamalayan. Oh. Paano ka ba gagaling? Paano ka gagaling? Paulit-ulit. O kaya, sa mga nare-reject, normal yan. Pag di ka na-reject, nakakatakot yan. Pag lahat binibigay na sa'yo, malapit ka ng kunin ni Lord. Are you with me? Yes! Kung natatakot kayo sa yung global na baka mag-fail kayo, mamaya may sasabihin ako. You know, our fear most of the time comes from yung tinatawag na fear of the unknown. Because you do not know what's gonna happen. You do not know how to do the business. Hindi ka marunong mag-build. Wala kang skills. Kaya diyan dali ng solusyon. Kung ang problema, may fear ka dahil hindi mo alam, fear of the unknown, hindi mo linya, hindi pag-aralan mo para maging linya mo. Kasi pag napapag-aralan mo, na-overcome mo tong fear. Yung fear of the unknown, di pagka-known na, hindi na siya fear. O paano magiging known? Sit down and listen. If you keep attending, malalaman mo eh. Subukan mo, umattend ka ng umattend, tumataas ang kumpiyansa mo. Lakas ng loob mo na mag-recruit. Lakas ng loob mo magbenta, kahit di mo pa alam kung ano yung laman ng C24/7, binibenta mo na. Hindi ko, ganda nito bro, ganda nito. Ano ba yan? Maganda. Para saan yan? Pampalakas. Ano ba nandyan? Bakit maganda? Sabi ng speaker namin, maganda daw, kaya gamitin natin to. Wala kang alam, pero puro ganda iniisip mo. Puro ganda sinasabi mo. Pag nagre-recruit ka, bro, yayaman tayo bro, yayaman tayo. Pag tinanong paano, basta yayaman tayo. Yung nakita na intindihan ko doon, yayaman. Yung confidence level mo, tumataas. Are you with me? Yes. Kaya dapat attend. If you want to become successful in this business next, may malalim ka dapat reason why you are doing this. So before anything else, bago kayo mag-recruit, bago kayo sumabak sa gera, alamin niyo muna, bakit kayo nandito? Ano ba dahilan? Dapat malalim. Di pwedeng ang dahilan mo dito, gusto ko kasi ng iPhone 8 eh. O kaya, naghanap ako ng boyfriend. Naghanap ako ng girlfriend. Mababaw yung mga dahilan na yan. Ang gusto ko maging dahilan nyo rito, you know, ang tawag ko dyan, compelling reason. Reason that will motivate you every day to do the business. Ano yung mga reason na yan? Gusto mo magbago yung buhay mo? Mairaw sa mga magulang mo sa hirap? Yan ang mga reason na malalim. Gusto ko mabigyan ng magandang future ang mga anak ko. Yan ang malalim na reason. Gusto mo yung pagod na ako sa pagtatrabaho. Gusto ko nang makawala sa employment because I've been working for the last 40 years. Yan ang mga reason. Sasabihin mo, kaya ko ito ginagawa, kailangan ko to para sa retirement ko. Yan ang mga reason. Lalo na pag ang sinama mo dito, sa reason may mga mahal mo sa buhay, yan ang malalalim na reason. Yes. Are you with me? Yes. Hanapan niyo yung dahilan bakit kayo nandito. And I'm telling you, friends, mas malalim na dahilan kung bakit ka nasa In Global, mas magiging successful ka. Galing ako ng saan nga ba ako nang galing? Galing ako ng Tago. Davao del Norte. Davao del Norte. Ang nag-service sa akin from Davao City going to Tago is Mr. Wilfredo Laway. Wilfredo Laway is our distributor na ang background ito. He joined AIM Global last 2011. Nakilala niya ang AIM Global sa Tagbilaran, Bohol. Doon niya nakilala. Background niya, grade 6 ang tinapos, tuyo vendor. He was driving his car, i-interview ko siya, although kilala ko na siya matagal, kaya pala siya tuyo vendor kasi laking palengke siya. Pamilya nila talagang sa palengke na, bata pa siya ng palengke na talaga sila. Kaya nung lumaki siya, kahirapan, grade 6 ang tinapos, tuyo vendor.
Yan ang hanap buhay. Sabi ko, totoo ba tuyo vendor ka lang? Yes, sir. Pero hindi lang tuyo binibenta namin, sir. Minsan, pagka po New Year, nagbebenta rin ako ng paputok. Pagka po araw ng patay, araw ng Holy Week, palaspas. So, yung mga seasonal, nagbebenta siya tuwing season. But ang main line niya, vendor tuyo. Ladies and gentlemen, that Wilfredo Laway, by the way, 2017 na po ngayon. He is our top 2 distributor in the whole Davao region. Una niyang sasakyan, Hyundai Accent. Pangalawa, Toyota Fortuner. Ang ipinangsundo sa akin, brand new, Mitsubishi Strada. Kulay puti. Tuyo vendor. Grade 6. Nang nag-join sa yung global, yung mga ganyang background, madaling hanapin yung why nila. Kasi, dahil sa kanilang kalagayan sa buhay. Yung grade 6, ang nagpaliwanag sa kanya, yung upline niya, si Leo Caduyac. Yung Leo Caduyac, taga Bohol din. Grade 5 naman. Tricycle driver. Yung Leo Caduyac, yun yung upline nito ni Wilfredo Laway. Tricycle driver, tuyok vendor, meron tayong kasama si Yuri, taga General Santos City. Nagtitinda ng basahan sa gilid ng daan. Ito mga taong to, syempre, nung nag-join dito sa business, ang lalim ng dahilan nila. Ano yung dahilan nila? Ayoko nang balikan yung buhay niya. Kaya nung ginawa ang AIM Global, they burned their bridges. Wala silang choice. Ano babalikan nila? Kaya nilabas nila lahat ng galing nila kasi wala silang choice. Minsan, hindi lumalabas yung galing natin because marami sa inyo, ang why nyo, mababaw. Why? Yung iba sa inyo, matinong trabaho. Na kahit hindi kayo mag-i global, okay lang. Yung iba galing sa disenteng pamilya. Yung iba, may trabahong maganda. Yung iba for promotion. Yung iba sa inyo, ganda ng sweldo, kahit hindi kayo mag-i global, kakain kayo. Pero itong mga to na sinasabi ko, ito yung mga tipong nag-i global, walang babalik ka rin. Kaya lumabas yung galing. Ngayon, sa part na ano yung dahilan mo, kanya-kanya tayo dyan because I cannot impose my own why to you. Kanya-kanya tayo dyan eh. Tama ba ako? Yes. Kaya hanapan niyo yung dahilan niyo, ba't kayo nandito? Na kahit ma-reject ka, it's okay kasi malalim yung dahilan mo eh. Either para sa parents mo, kapatid mo, asawa mo, either para sa mga anak mo, pangarap mo, retirement mo, everything. Pero ito yung challenge sa bawat isa. Gaano kahirap mag-recruit kung ikaw si Wilfredo Laway? Pag vendor ka kaya, gaano kaya kahirap mag-recruit? Sino kayo marirecruit mo? Pag tricycle driver ka, gaano kahirap mag-recruit? Alam niyo yung tricycle driver ngayon? Si Leo Caduyac. Leo Caduyac is our, hindi ako nagkakamali, na number 1. He is our top 2 distributor in Bohol. He is driving 3 cars. Ang pinakauling sasakyan niya is Ford Ranger. Ang monthly average income, 300 to 400,000 per month. Isipin mo gano'ng kalaking pera yung 300 to 400,000 kung nasa Bohol ka. Are you with me? Yes. So kung nagawa ng mga taong to, kaya mo rin gawin. Ang pakakaiba lang, sila, alam nila yung reason nila. Meron silang tinatawag na burning desire. Ano sabi ni Napoleon Hill? Sabi niya, di ba? The start of any achievement is desire. Yung burning desire, yung kagustuhan. Gaano yung kagusto to? Sa AIM Global, I'm telling you, hindi pwedeng gusto mo lang. Kailangan gusto mong yumaman. Hindi pwedeng gigil lang. Kailangan gigil na gigil. Kasi pag nagigil na gigil ka, hindi mo mararamdaman yung pain. Hindi mo mararamdaman yung gutom. Hindi mo mararamdaman yung puyat. Gigil ka eh. Pero kung napipilitan ka lang, konting hirap, ay, ang hirap. Konting puyat, ay, puyat na ako. Konting gutom, wala na. Nahihilo ka na. Yung katabi mo, 2 meals na ang pinalipas niyan, umattend lang ng NGO. Yes. Yes. Ano kanya ibig sabihin ngayon? Yung iba pa dyan. Yung iba dyan, nakatayo pa. So you have to understand your why. Bakit ka nandito? And to further, para lalo nating mapalalim yung dahilan mo, bakit nandito ka? Because ultimately, number 1,
Your goal in this business should be the achievement of your dreams. Sabihin mo, dreams. Dreams. Kaya ka nasa Global para sa mga? Pangarap. Hindi na importante kung para sa'yo, sa ibang tao, basta para sa pangarap. Here is what I want you to understand. Bago mo makuha yung mga pangarap mo, yung mga dreams na yan, bago natin makuha yan, kailangan may pera ka. Tama? Pinag-iisipan ko ng mga ilang araw na to, ano yung pangarap na hindi involve ang pera? Ano po? Ano kaya yung pangarap na hindi involve pera? Well, of course, ibang issue yung pag sinabi mo sa akin yung my relationship with God. Or I want to have a better relationship with God. Kung yun yung dream mo, of course, hindi doon kailangan ng pera. But other than that, ano yung tingin mong pangarap mo na hindi involve ang pera? Sabihin niyo iba, Sir, time! Hindi involve ang pera. Gusto ko ng time. Tama po, hindi involve ang pera sa time. Pero naniniwala ako, mas masarap i-enjoy ang time pag may pera ka. Yes. Tama ba ako? Yes. Hindi naman pwede, Sir, gusto ko family time, family time. Hindi ba involve pera doon? Hindi naman pwede family time tapos nagtititigan lang kayo. Bigay mo anak, total, nagmamahalan naman tayo. Nagkapan tayo. Gutom ka na anak, sige, mahal kita. Ano kaya? Nag-iisip kasi ako ano yung pangarap na hindi involve ang money. Good health. Alam mo yung good health? Kasi gusto din natin pangarap nyo ba magkaroon ng magandang kalusugan? Yes. Pero naniniwala ko, mas maganda yung achievement, mas mapupurso mo yung good health pag may ganito. Kasi mas fresh kakainin mo. Mas organic. Hindi ka na mag-white rice, mag-red rice ka na sa gabi. Eh, mas mahal kaya ang red rice kaysa sa white rice. Tama ba ako? Yes. Mas makakapag-supplement ka, may maintenance ka. So, ibig sabihin, karamihan ng pangarap natin, involve talaga pera. Hindi pwedeng hindi. Ngayon ito ngayon ang challenge. Sa kahanap ng opportunity para kumita ng malaking pera. Para makuha itong pangarap. Kasi, yung pera, given na yun, basta may opportunity ka eh. So, ang hanapin natin, opportunity. Question ko sa inyo, anong opportunity sa ngayon ang mag-aakyat sa'yo ng malaking pera? Ulitin ko, anong opportunity sa ngayon ang mag-aakyat sa'yo ng malaking pera? Alam nyo, tatapatin ko kayo, hindi lang po AIM Global. Ulitin ko hindi lang AIM. Ang dami! If my question is, anong opportunity mag-aakyat ng pera to get your dreams? Ang daming opportunity. We don't lack opportunities. Hindi lang AIM Global. Kaya sumagot ng AIM Global, hindi lang AIM. Ang dami. Kaya lang ito tanong, ang dami nga. Pero question, pwede ka ba? Ang dami po pero ang question, pwede ka ba? Bigyan ko kayo ng isang opportunity. Bumili ka ng prangkisa ng Jollibee. Ang laki ng kita ng Jollibee. Ang laki. Tsaka pag may Jollibee ka, hindi ka na maghirap. Ang tao hindi nagsasawa sa Jollibee. Sarsa pa lang, 4 na rice na. Yung balat, pagka chicken, ang nakuha chicken legs, uubusin yung balat, 1 rice na yun. Balat pa lang Pagdating doon sa actual chicken, 2 rice yun. Tapos kahit pakainin mo bukas, chicken joy, ulit! Tama mali? Sarap Opportunity siya, laki ng kitaan sa Jollibee. Pero ang tanong, pwede ka ba? Alam niyo magkano franchise ng Jollibee? Mura lang, 25 million. Pila pa. Hindi ibig sabihin may 25 million ka makakabili ka na agad. No, pila yan. Ang daming opportunity. Magtayo ka ng construction. Ganda ng construction niyo. Developing ang Philippines Ang daming roads, ang daming building, condo. Tanong, pwede ka ba? Bili ka ng Shell, Caltex, ang gandang negosyo niyan, gasolina. Kasi kahit tumaas yan, bibili pa rin ng tao. Ganda. Tayo ka ng bangko. Opportunity yan. Tanong, pwede ka ba? Tayo ka ng hotel. Ang ganda ng hotel, na negosyo. Lalo na motel. 3 hours, 500. Pag Valentine's, pila. Ang galing. Are you with me? Yes. Ang daming opportunity, hindi ka maubusan. Ang question lang is this, pwede ka ba? Gusto mo malaki sweldo, empleyado? Apply ka sa San Miguel Corporation. Ang laki ng sweldo ng mga presidente niya.
Apply ka president ng BDO. Huwag na president, VP na lang. Apply ka VP ng BPI. Apply ka ng VP ng Globe. Apply ka ng VP ng Smart. Yung mga malalaking kumpanya. Yung mga conglomerates. Apply ka. Ano, pwede ka ba? Problema minsan, diploma mo pa lang. O kaya, mababang paaralan ng lumang bayan. Mababa na lumang paaralan. Ano ka naman tatanggapin? Dapat na, diploma pa lang talo ka na eh. Tama ba ako? Yes. Ano pa? Mag-develop po kayo ng apps. Yung app sa smartphone. Yung mga nakaka-develop ng apps, ang yayaman po niyan. Kahit game lang na apps, ang yaman yan. Ayan nyo, yung Instagram, binili ng Facebook. Yung WhatsApp, binili ng Facebook, $18 billion. Yaman! So kung gusto mo yumaman, develop ka ng apps. Develop ka din ng Facebook. Facebook. Kailangan matalino ka pag nag-develop ka ng kailangan may expert ka sa IT. Yun yung sinasabi ko. Ang daming opportunity. Pero pwede ka ba? Ang kaya kong ipagmalaki sa AIM, opportunity siya. Pero ang kaya kong ipagmalaki dito, lahat ng tao pwede sa negosyo. Lahat pwede. Grade 5 nga pwede. Grade 6 nga. Pag-applyin ko kaya ng ano to, call center, tanggap ka ito. Yung Leo Kaduyak hanggang ngayon ang tawag sa AIM Global, AIM Global. May video niya ako sa hindi ko nadala yung cellphone ko eh. Ini-interview ko, nandun ako sa Bohol. Ini-interview ko, kunwari ito yung cellphone ko. Sabi ko, Leo, ano masasabi mo? Ay, grabe! Grabe ang AIM Global, sir. Grabe, pangatlong sasakyan. Sabi ko, tate, ano sasakyan mo? Sabi sa akin, wala, sir. Sabi ko, meron, tricycle. Ay, ang grabe. Salamat sa upline, salamat crossline, salamat sa downlines ko. Ah, grabe, grabe. Ang lupit ang AIM Global. Inulit ko, ano ulit? Ang lupit ang AIM Global. Inulit niya rin. Isipin mo tawag sa AIM Global, AIM Global. Pero ang yaman-yaman, multi. Number 2. Dreams. Dito, kaya ka mag-aim because of the freedom that networking can provide. Freedom, dalawa yan. Financial freedom, tsaka time freedom. Masarap yung may financial freedom. Kabaliktaran ng financial freedom, yung financial problem. Financial freedom means you don't have to be worried about money anymore. It is a stage in your life you don't have to worry for money anymore because you have enough. Financial freedom means you don't have to work anymore for money. Rather, money is working for you. Alam niyo ba yung mga mayaman, they don't work for money. Money is working for them. So you have to understand that. Kaya ka nag-AIM Global, nag-establish ka ng business mo, para pagdating ng panahon, ma-earn mo yung tinatawag na financial freedom that you don't have to work anymore and yet you're getting paid because you are able to multiply your time through your downlines. Yung freedom na tinatawag financial. One day, pag malaki na network nyo, kahit hindi ka na mag-recruit, kahit hindi ka na mag-benta, kahit hindi ka na mag-home party, kahit hindi ka na mag-online, pag established na, you're still making money. Yun ang freedom. One day, when you retire, kumikita ka pa rin. Should you decide to retire, you still make money. If you decide to die, you still make money. Kahit matulog ka maghapon, kahit di ka na gumising, kumikita ka pa din. Time freedom. Ang sarap nun. Kasi dito, marami akong kilala negosyo, nagbabakasyon, pero ang isip nila nasa Pilipinas. Hindi nila maiwan negosyo nila. Ang dami nga kinikita, pero hindi naman makapagbakasyon. Bakit? Kasi walang magbabantay ng business. Feeling nila, pagka umalis sila sa business, babagsak. Wala rin time freedom. Ang dami kong kilala, may pera pero walang time. Pero mas marami akong kilala, puro time, walang pera. Pero sa AIM Global, may pera ka na, may time ka pa. Ang pinaglalaban mo dito, time freedom. Time freedom that one day, even if you're not doing the network anymore, you don't care. Work for the rest of your life, 8 to 5 for 40 years, hindi ka magkakaroon ng freedom. Number 3,
You can become your own boss in this business. And the first step towards financial freedom is having a business of your own. Either boss ka o may business ka. Because as long as you're working for someone else, you and I know you'll never become financially free. Bakit malabo ang financial freedom pagka working ka? Lalo na pag nasa rank and file. Pwede pa siguro pag executives ka, or nasa executive level ka, assistant vice president, or president of a company. May financial freedom yan dahil ang lalaki naman ang kinikita niya. Pero kung nasa mid-level management ka, tapos down the line, rank and file ka, and you want freedom, I'm telling you, magigising ka na lang one day, matanda ka na, tapos wala kang savings. How many of you here have 100,000 savings? Those who have been working for 20 years, for 30 years, being unemployed, ilan sa inyo may 500,000 na savings, liquid? Wala makakapagtaas ng kamay. Bakit? Yung kinikita natin, lumalabas lang sa dami ng gastos. Tama? Sa anak, sa apartment, sa sweat, sa kuryente, sa utang, ang dami. Kaya halos equal lang ang income sa expenses. Ito pa nakakagulat. Kahit tumaas ang income mo, tumataas din ang expenses mo. So if you want freedom, if you want big money, kailangan makapag-establish ka talaga ng business. Hindi pwede talagang 8 hours a day. You work for someone else, tas gusto mo ng financial freedom. That will never happen. Diba, dinefend na nga ni Robert Kiyosaki yan sa 4 quadrants. Employees, self-employed, business, and investors. Those who make big money in the world, yung mga nasa quadrant na to, right side of the quadrant. Yung may business, at saka nag-i-invest. In fact, itong investors, yun ang mga malalaki talaga. Because itong mga to, they make their money work for them. Yung financially miserable, you know, sakto lang, survival lang, nasa employment and self-employed. So if you want to really make money, kailangan tumawid ka sa kabilang quadrant. Problema sa maraming tao, pagtawid pa lang, takot na. Why? Kasi nga, na-mindset sila. Go to school, get good grade, and go look for a good job. Kaya yung core values nila, wala rito sa quadrant na to. Nandito sa quadrant na to. Kaya pag ikaw nag-aim global, ang aim global, ang networking, nasa B quadrant po yan. Kahit basahin nyo sa libro, ang network marketing is in a business quadrant. So hindi mo alam, those who are working here for 8 to 5, ladies and gentlemen, ang hindi mo namamalayan, nakatawid ka na. You made the transition already. Hindi mo lang namalayan, nakatawid ka na pala. Ngayon nakatawid ka na, huwag ka nang babalik. Yung nag-give up, babalik pa yan eh. Dalawa mo nang gawin, sabay. Pagdating ng panahon na mas malaki na to, iwan mo na to. Sabay mo munang gawin. Wala namang masama kung, di ba? Di ba yung tinatawag ni yung multiple sources of income, MSI. Kumikita ka dito, paunti-unti, tumawid ka na. Yun yung aim global. Darating ang panahon, mas malaki na kinikita mo dito, iwan mo yung work. Kasi marami naman sa inyo gusto nang iwan yung work, di nyo lang maiwan kasi kailangan nyo siya. Tinitiis mo lang. Di ba dito yung araw-araw, di ba? Re-reklamo sweldo sa traffic, sa kumpanya, sa boss. Pero magugulat ka, araw-araw pumapasok ka pa din. Diba? Di ba sa atin, di pa dumadating ang sweldo, may-arit na. Di pa dumadating, may-arit na. Di pa dumadating, ubos na, 15 pa lang. Gustahan tayo, ano ba ngayon? 18? Hinihila na ng iba dyan yung mga 30. Sana 30. Alam ko kasi galing po ako dyan. Are you with me? Yes. Kailangan kong sabihin to para ma-appreciate nyo what is network marketing. Unti-unti, ikaw to. 8 to 5, trabaho ka, dating ka dito. Dala ka ng downline. Parang walang nangyayari. Mabagal, papayin mo, yung mga papayin mo, pakiusapan pa. Ang hirap, mga lintik. Sila na nga, binibigyan mo ng opportunity kung pa makikiusap. Paunti-unti. Pero hindi mo malaya, nadadagdagan ka. Along the way, pag committed ka, ang daan ito sasabihin ko. Along the way, pag committed ka, you are sure what you want. You are sure that you want to change your life. The universe will bless you. God will bless you. Dahil ang huli kong kasama si Wilfredo. Si Wilfredo from Bohol, nung tinamaan ito ng earthquake, nag-migrate siya sa Davao. Doon siya nag-build. Nawala siyang kakilala. May kilala lang siyang isa. Tiyahin niya.
But since Wilfredo knew in his heart na AIM Global, dito talagang magbabago buhay ko, committed talaga siya, since alam niya na talagang wala siyang ibang choice kundi AIM Global, pinuntahan niya yung tita niya sa Davao. Yung tita niya, nag-pay in, nag-7 heads, pero matandaan. Alam mo ginawa? Hindi nagpapaliwanag. Dahil matandaan eh. Sabi lang ni Wilfredo, mag-join ka lang tita, tapos, kung sino man yung kilala mo, i-refer mo ko. Guess what? Itong nanay, yung tita, may nirefer na isang tao. May nirefer na couple. Itong couple na to, nagkataon, Jaime ang apelido. Nagkataon, itong couple na to, yung lalaki, is a graduate, mataas ang pinag-aralan, magna cum laude, agriculture, etc. May posisyon sa gobyerno. Ang galing magsalita. In other words, dahil dun sa tita, may ni-refer, may lumabas na agila sa ilalim ng tita. Tinutukan ni Wilfredo Laway. Dun sumabog, nagsimulang lumaki ang grupo niya. You get the point? So, if you're committed along the way, paunti-unti, I'm telling you, lalabas yung agila mo along the way. And pag lumabas yung agila mo, magugulat ka. Overwhelming ang amount ng income na kikitain. If you remain, pag nahirapan ka dito, itong tatandaan mo sa sasabihin ko. Pag nahirapan ka sa quadrant na to, it's normal kasi meron kang transition. Mahirap sa quadrant na to kasi ibang mundo rito. Dito, ang tawag sa kitaan ng mga nandito, income, salary, wages. Ano pa term dito? Ha? Salary deduction. ATM sanda. Utang. Ano pa? 5-6. Pawn shop. Remate. Tubos. Tama ba po? Ano ba yung tawag doon sa papel? Hindi yung sa pawn shop, papel de... papel de ahensya. Yan ang mga term dito. Paano kaya yaman? Alam nyo, pag na-expose kayo sa quadrant na to at kumita ka, iba term dito. I'm telling you, iba ang term dito. Ang mga term dito, profit, interest, investment portfolio, time deposit, special deposit account, stocks, mutual funds, bonds, T-bills, commodity exchange, foreign exchange. Can you imagine? Interest income, capital gains, equity. Grabe, ang layo, oh. Ang layo. Are you with me? Yes. Kaya pag nandito ka at hindi ka nakalipat, ito na lang lagi ang term mo. Pag lumipat ka dito at kumita ka sa AIM Global, tandaan nyo, itong mga term na to, ang gagamitin nyo, mga term ng kalaman. Itong mga binabanggit ko, income to eh. Diyan kumikita ang mga mayayaman. Bonds, equities, blue chips, stocks, capital gains, real estate, investment portfolio. Ang sarap dito. Anong term? Utang. Okay, kung hindi ka mag-AIM Global, paano mo kikita? Kaya dyan pa lang, blessed na kayo. Kaya ang titignan mo dito, yung long term na pupuntahan nyo. Pupunta kayo dito sa investment quadrant pagdating. Yes! Are you happy? Yes or no? Yes! Number 4 is the law of leverage. Why you should join this business? Because the most important technique to wealth is leverage. The ability to multiply your time through others. Yan yung bilog-bilog. Ito yan eh. Ito yan, pag dumami na, you are able to multiply your time through a lot of people. Eh yan din ang sikreto ni Henry C. ni Lucio Tan. Naparami nila yung sarili nila, naparami nila yung branches nila. Sa networking, imbis na tindahan ng pararamihin mo, tao. Na magsasalita ka lang na magsasalita, dadami. What if one day, mag-isa ka lang ngayon? What if one day, nagpatawag ka ng meeting sa buong grupo mo, ganito na sila karami. Ganito na sila karami. Patawag ka ng meeting, patawag ka ng training, ganito sila karami. Pilipinas, Metro Manila pa lang. Hindi pa kasama yung grupo mo sa Dubai, sa Africa, sa Middle East, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Europe. Gusto niyo ba ng ganon? Yes! May grupo
grupo ka dito, may grupo ka sa ibang bansa. Ano tawag doon? Leverage. 24 hours a day ang business mo. Bakit 24 hours a day? Siyempre, pag may grupo ka sa ibang bansa dahil baliktad yung oras, by the time na matulog grupo mo dito, sila naman ang gising. So habang tulog ka, kumikita ka. By the time na matulog sila, grupo mo naman dito gising. You are practically making money 24 hours a day. That is only in network marketing. So, paano mo gagawa yun? By online. Kapag invite ka sa kung saan-saan. Tuturuan pa namin kayo nung paano mo gagamitin ang Facebook mo. Ayan, sanay na sanay yung mga nakakulay orange dyan. Mga onliners. Tama ba? Yes! Oh. Sino nag-online dito? Taas ang kamay. Kalahati. Alam nyo, pagkatapos ng seminar na to, ang unang-unang gagawin niyan, titignan nila yung DTC nila. At makikita nila, may pay-in na naman. Habang umattend yung mga yan dito, may pay-in sa iba't ibang bansa. Are you with me? Yes! Darating ang panahon, kahit hindi ka na nag-work, kahit hindi ka na nag-network, kahit hindi ka nag-online, tuloy-tuloy na yung grupo mo sa kung saan-saan. Ano tawag doon? Leverage. Pag ikaw nag-work, paano ka magkaka-leverage pag employee ka? Wala. Alam ka namang clerk ka. Para magkaroon ka ng leverage, kumuha ka. Sub-clerk. Ati kayo sa sweldo. So you have to really maximize your time here. You have to prioritize them global. I'm not telling you to leave your jobs. But you and I know that kung ano yung priority mo sa buhay, doon ka magiging successful. So sa mga working, if ang priority mo work, tas second priority lang ang AIM Global, don't expect na lalaki yung AIM Global business mo. Ang akin, okay na may work ka, tas nag-AIM Global ka, pero pag ang prioritize mo AIM Global, mas lalaki pa ang income mo sa AIM Global kesa sa trabaho mo. Priority yan eh. Sa buhay ang tawag priority. You have to learn to prioritize things. Ang sarap ng business na to. What is 2 to 3 years mahirapan ka rito? What is 2 to 3 years? Parang yung Joseph Lim, 11 years na sa business ngayon. Yung 11 years na sa business na inaani niya ngayon sa AIM Global, pinaghirapan niya yun ng 2 to 3 years. So what is 2 to 3 years kung habang buhay mo naman paghihirapan o pakikinabangan yung pinaghirapan mo? Yes. Yun yun, kaya tandaan nyo, ito yung business na makukuha, may pangarap mo, may freedom ka, you become your own boss, may business ka, and the ability to multiply your time through others, the law of leverage. That even if you stop working one day, even if you stop networking, you still make money. Alam mo, nakaka-enjoy lang ng royalty income sa mundo? Royalty income, na-enjoy lang yan ng mga singer, author, artista, inventor. But I have good news for you. Hindi mo kailangan maging inventor, singer, composer, author. Marunong ka lang mag-AIM Global. May royalty income din kayo pagdating ng panahon. Tama ba ako? Yes! Kaya make a choice. I'm telling you, you have to prioritize this business. Because there's a price you have to pay, paghihirapan mo, pero yung reward mo naman, overwhelming. Napakalaki na magiging reward mo rito. Na hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi pakikinabangan ng buong pamilya. Yes! Ready ka na bang yumaman? Yes! Ready ka na yumaman? Simulan mo yan sa pagbabago ng iyong attitude. Sabihin mo, attitude. Attitude. So, itong attitude kasi, part ito ng mindset mo. Naalala mo itong kanina, yung mindset? Kailangan mo baguhin, tama? Yes! Part ng mindset mo, yung attitude mo. Ito. Kunwari, ito yung mindset, nasa ilalim yan, yung attitude. So, in order for you to change your mindset, you have to improve on your attitudes. Number one, na kailangan attitude, meron ka dito yung good learning attitude. Learn, keep learning. Learn before you earn. By learning, you gain knowledge. By learning, you gain confidence. By learning, nalalaman mo kung paano. By learning, friends, tumataas yung belief system mo. And by learning, again, nagkakaroon ka ng panibagong mga mental files, na yung mga mental files na yun, in the future, magagamit mo siya sa mga decision making mo. So, non-stop learning because repetition is the mother of all learning. I'd like to repeat that, mother. Kasi may isang
Distributor, kinote ako, repetition is a matter of learning. So mamaya, pag nakukuta ko, mali pa. Repetition is the mother. Then paulit-ulit. Yung mga bata, lalo na yung mga anak dito, grade 1, paano sila natututo? Di ba paulit-ulit? Pansinin mo yung mga lessons nila, paulit-ulit. Ikaw, paulit-ulit din dito, hindi pwedeng isang beses lang. Parang yung mag-aaral, ang hirap naman nung, ang dali naman yung grade 1, isang beses lang pumasok, grade 2 na. Tapos one day lang pumasok, grade 3 na, ang sarap naman. Ilang months bago maging grade 2? Friends, ilan? 10 months. Pag grade 2 ka, para ikaw mapunta sa grade 3, ilang months? 10 na naman. Paulit-ulit. Ganito ka rin, hindi pwedeng isang MDO lang. Paulit-ulit. Kahit na ikaw di ba sa Tagalog ang tawag kahit utang-utak ka na, attend pa rin. Kahit nasusuya ka na, attend pa din. Attend. Kahit napapanaginipan mo na siya, attend pa din. Hanggang sa mamaster mo. Why? Because ikaw ang future speaker sa loob ng grupo mo. Oh. Speaker ka na sa grupo mo. Dahil yung grupo mo hindi nakaka-attend ng NDO, kukonda ka ngayon ng NDO sa kanila. O dahil nasanay ka na maging speaker, one day, Speakers Bureau ka na ng buong AIM Global International. Are we clear? Yes. Yung utak, nakadesign na kayang pag-aralan lahat ng bagay sa mundo. Ang galing ng utak. Wala siyang memory, tawag dito, wala siyang, hindi siya na-full memory. May problema kapag lumalabas dyan sa mata mo, 3 gig ka na lang. Yung utak, kaya niyang gumawa ng panibagong wiring para sa skills na pinag-aaralan. Okay? Ang tawag doon, neural pathways. It can create new wirings inside your brain to be able to adapt to a new skill that you're learning. Yung wiring na yun, madidevelop pag may repetition. So, dapat may repetition po siya. Kaya nga one day, di ba, kakaulit mo, kakabike, marunong ka na mag-balance. Your brain did that for you. Yung swimming, kakaulit mo ng swimming, marunong ka na mag-swimming eventually. Yung kayo ba, pag may bago kayong cellphone, binabasa nyo yung instruction? Yes. You just tinker with it. Ganun ka lang ng ganun. Kakaulit-ulit mo, marunong ka na. Paulit-ulit na. Hindi ka marunong mag-networking, hindi ka marunong magbenta, hindi ka marunong mag-recruit. Paulit-ulit lang. Gagaling ka rin sa pag-recruit, magbebenta. Commitment. Palaliman ng commitment to. Kaya hihinto. Commitment, ibig sabihin, commitment starts when convenience stops. Pag nahirapan ka, tuloy lang. Ang tawag doon, commitment. Committed ka eh. Yung tipong walang challenge or obstacle na makakapigil sa'yo. Harangan ka man ng siba. Habulin ka namang sangkaterbang aso. Ganun yung pag-uwi ka, di ba? Daming aso. Mapuyat ka man, magutom ka man, pag sinabing committed, your eyes are fixed on the prize. You never give up easily kasi committed ka. Parang sa goal, kailangan may commitment. Sa target sa buhay, kailangan may commitment. Halimbawa, ang target mo magpapaya. Hindi pwedeng nahihilo-hilo ka lang sa gutom. Ayoko nang pumayat. Kaya mo nang maging mataba. Pagdadasal ko na lang kay Lord, lahat ng kaibigan ko maging mataba din. Para wala nang... Diba? Ganun yung ibang prayer ng matataba. Kasi ang hirap mag-diet. Are you with me? Yes. Ang pag-aaral, ang hirap. Pag wala kang commitment sa pag-aaral, pag tinatamad ka, ayaw mo mag-advance study, ayaw mong gawin ang assignments mo, babagsak ka. It needs commitment. Sa pagpapalaki ng bata, it needs commitment. Sa relationship, it needs commitment. Sa trabaho mo, kailangan mo ng commitment. Subukan mo mag-absent ka, tinawagan ka ng boss mo, ba't di ka pumasok? Boss, tinatamad ako eh. Sige, sisante ka na. Are you with me? Yes. Lahat ng may value, lahat ng worthwhile sa mundo, kailangan ng commitment. And when I say commitment, you never easily give up. Fight for your dreams. When people tell me, sir, quit na ako sa AIM. No. Hindi ka sa AIM nag-quit. Pag nag-quit ka dito, nag-quit ka sa mga pangarap mo. Yes. When you tell me, sir, tinatamad ako, sir, nangihina ako.
Hindi ka nangihina. Nangihina ka, hindi ka nangihina sa aim, nangihina ka sa pagkuha ng pangarap mo. It's all about your dreams. Sir, gusto ko na mag-give up. Sir, maglalaylo ako. Hindi ka naglalaylo sa aim. Naglalaylo ka sa pangarap. So challenge yourself. Always always push yourself to the limit. Always go the extra mile. Huwag na huwag kayong bibigay. Are you with me? Yes. Kasi ang daming challenges dito along the way. I'm telling you. Hindi lang yung situation ang papa-challenge sa'yo. Marami pa mga taong nakapaligid sa'yo, i-challenge ka. Ang dami. Asawa, kaibigan, best friend, kapitbahay, kaibigan. Ang dami mag-challenge sa'yo. Pag wala kang commitment, bibigay ka. Kaya nga po hindi lahat nagiging successful. Kasi ang daming nag-give up. Bakit maraming nag-give up? Walang commitment. So commit. Nobody fails in this business. People only quit, that's why they fail. So hanggang di ka nag-quit, may pag-asa ka pa. Sir, 1 year na, wala pa din. Tuloy lang. What is 1 year? Ilang 1 year na lumipas sa buhay mo na wala din naman nangyari. Sir, 2 years na, wala pa din. Tuloy ka lang, tuloy-tuloy. Sabi nga ni Carlo Benaventura, tuloy-tuloy lang. Very powerful message. Tuloy-tuloy. Sir, 3 years na. Paano pag 3 years na, wala pa rin ako result? Diyan na. Diyan ka lalong tumuloy dahil nakakaya na 3 taon na wala pa nangyayari sa'yo. Ha? So, alam mo, pag nag-give up ka, yung mga detractors mo ang mananalo. Because they want to see you give up. They want to see you quit. They want to see you fail. You know, success is your best revenge. Magtagumpay ka. Yun ang pinakamagandang ganti mo. Hindi mo kailangan gumanti sa tao. Magtagumpay ka lang, nakaganti ka. Yes. Ha? Kasi ang gusto nila mag-fail ka. So pag nagtagumpay ka, tameme lahat ka. Many friends, many people will start with you but will never finish with you. Yes. Sa una, many people will pretend that they don't know you. But when you become successful, they will tell everybody how they met you. Walang hiya. Dadami kamag-anak mo, dadami lahat. Yes. Pero sa una sa ginagawa mo, halos walang naniniwala. It's okay. Ang tawag doon, commitment. Number 3, believe. Sabi mo, believe. 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 Of course. Kailangan malalim dito paniniwala mo. Believe. Okay? Believe in the company. Believe in AIM Global. Okay? We happen to be the number 1 networking company right now. 3 beses na tayo nagra-rally sa Philippine Arena. We have nothing to prove. Dami-dami laging tao. Simple lang naman yan pag marami. Parang sinihan, pag maraming nanonood, maganda yung pelikula. Pag sa restaurant, maraming mga kumakain, masarap yung pagkain. So we have nothing to prove. For the last 11 years, ladies and gentlemen, nag-open ng branches ng saan-saan. Ang expansion program natin, napakabilis. International, bukas din tayo ng bukas ng branches. Dito sa Pilipinas, bukas din tayo ng bukas ng branches. Very soon, isa sa magiging company branch ng AIM Global, yung Zamboanga. Yung Zamboanga po, AIM Global na ang maghahawak. We've opened in Papua New Guinea, barely 6 months. Ang 6 months, kaka-open lang natin ng Papua New Guinea. And Doc Ed reported to announce during our General Assembly, ang Papua New Guinea at present, bumibenta po ng 3 million pesos per day ang branch natin sa Papua New Guinea. So, kahit saan dalhin yung negosyo, accepted siya. Kaya tawag po dyan, universally accepted. Wherever you go to Middle East, you go to Africa, you go to Europe, universally accepted siya. Kahit sa panig ng mundo namin dalhin to, it is accepted. Darating ang panahon, hindi na siya universally accepted. Galactically accepted na siya. Pagpunta ka man sa Venus, may marirecruit ka man. Sa Neptune, ha? So, products are the same. Our products are unique. Our products are very effective. Our products create loyalty among our customers. Yung product natin, consumable. Products natin, yan ang buhay ng kahit anong networking. Ang marketing plan, walang kwenta pag walang kwenta ang produkto. So never ever assess a network marketing company based on the compensation plan. Because the truth is, the compensation plan should come from the products.
Not the other way around. Maraming nagtatayo ng bagong kumpanya ngayon, ginagawa mo na marketing plan bago isipin ang product. It's not the way networking is being conceptualized. Ang totoo, mag-iisip ka muna ng product bago mo gawan ng compensation plan. At ang product mo dapat unique, walang katulad. Kasi pag may katulad, may competition, may kakompetensya yung distributor mo. Hindi katulad ng AIM Global o yung C24/7, tayo lang ang meron. Yung coffee natin, the world's first alkaline coffee. Tayo lang ang meron. Oh, may mga gluta tayong iniinom, ini-inject, sabon. Tayo, spray. Kakaiba. Believe in your upline, letter C. Oh, kasi yung upline mo, nagsasakripisyo yan para tulungan kang lumaki sa negosyong ito. That's the truth. Yung upline mo, tinutulungan kanyang maging successful. That's the truth. Sila nagre-reserve ng upuan mo, nagpa-follow up sa'yo, minomotivate ka, pinapaalala sa'yo may seminar. Kaya kung katabi mo, upline mo ngayon, sabi mo kay upline, I love you. I love you. Yung isa may hugot eh. Sabi I love you. Sa mga loob. Oh. Ayun, siyempre, hindi naman perfect ang mga upline tao din. Diba? Pero ulitin ko yung mga upline mo. Sinusuporkatahan ka niya para matupad ang mga pangarap. Marami ka nang nakilala ang tao sa buhay mo pero hindi ka tutulungan yumaman. Pero ang upline mo, ngayon mo lang nakilala sa AIM Global lang pero dito tutulungan ka niya. Letter D, believe in your downlines. Of course, mga upline na nandito, okay, kailangan mapataas nyo yung kumpiyansa ng downlines nyo, mapataas nyo yung kumpiyansa nila sa sarili nila. And ang tataas lang ang kumpiyansa nila sa sarili nila kung ikaw mismo naniniwala sa kakayahan nila. So, do not treat your downlines as money-making machines. Love your downlines. Treat them as human being. If you take care of your people will take care of your business. Hindi pwede ditong pera-pera lang ang relationship. Uplines, I'm telling you, ayusin niyo po ang relationship sa downlines ninyo. You care for them, not only because they will encode some GPs and APs. Hindi mo lang sila mahal dahil nag-e-encode sila. Mahal mo sila bilang tao, mahal mo bilang pamilya, mahal mo bilang kasama sa negosyo, mahal mo bilang partner. Because kung long term mo nakikita yung AIM Global, nakikita mo dapat na pangmatagalan na magiging samahan nyo ng downline mo. Kaya kung magiging matagal na samahan nyo ng downline mo, huwag lang negosyante ang turingan. Kung magiging matagal ang pagsasama ninyo, sabi nga, di ba, research says, pag ang kaibigan mo tumagal ng 7 years, tunay na kaibigan mo na yan. Kaya pag ang downline mo tumagal sa'yo ng 7 taon, hindi na downline yun. Kapamilya, kaibigan na yung mga yan. Kaya mahalin mo yung mga downlines nyo, titignan nyo lagi yung kapakanan nila, pag inuna nyo ang tao, susunod na ang negosyo nyo. Pero pag lagi nyo iniisip yung negosyo, ang hirap kumita ng pera. So always take care of your people. Because pag magaling kayo sa tao, I'm telling you, your best asset in this business are people. So love them, care for them. And of course, huwag nyo kalilimutang maniwala sa sarili niyo. Because nobody else will. You have to believe in yourself because nobody else will. If people do not believe you, but still you believe in yourself, you can become successful. Yes. Kahit maraming taong hindi naniniwala sa kakayahan mo, pero hanggat ikaw naniniwala ka sa sarili mo, wala magagawa yung mga taong yun. Yes. Pero pag ikaw na yung hindi naniwala, game over. Kumbaga sa computer, you're done. Game over. The end. Never give up on yourself. Always improve. Believe na meron kakayahan. Believe na meron kang gift. Believe in yourself by liking yourself. Dapat gusto mo yung sarili mo. Dapat naniniwala ka sa sarili mo na magaling ka. Dapat naniniwala ka sa sarili mo na may kakayahan ka. Dapat nagagandahan ka sa sarili mo. Dapat nagugwapuhan ka, naseseksihan ka. Ha? Kahit gano'ng kalaki ang tiyan mo, sexy ako. Are you with me? Bakit ko yung sinasabi? Sino ulit nagbibigay ng meaning? Sino ulit nagbibigay ng meaning? Sino nagbibigay ng label? Ikaw! Ako!
ibang tao, do not let other people define you. Yes. Huwag sila magbibigay ng definition mo. Ikaw ang magbibigay ng definition sa sarili mo. Kaya huwag mo sasabihin na, yung ibang tao sinabi sa'yo, hindi mo kaya, yun ang definition nila. Doesn't matter. Don't let other people define you. Ikaw ang magdi-define sa sarili mo. Kaya ko to. Galing ako. Magiging global ambassador ako. Ha? Magaling ako. Magiging global ambassador. Lalaki grupo ko. Kahit nag-iisa ka pa din, lalaki grupo ko. Ha? So start liking yourself. Do not condemn yourself. Don't be too harsh. Don't be too hard on yourself. Patawarin mo yung sarili mo. Marami sa atin, hindi natin mapatawad yung sarili natin. Hanggang ngayon, kinahihiya pa rin natin yung mga ginawa natin. Kung may mga bagay na kinahihiya ka pa sa ginawa mo nung past, hindi ka mo pa ma-let go, you've never forgiven yourself. Ikahiya mo yun, okay lang, pero move on na. You made the wrong decision in the past is gone, let's look at the future. Don't let yung past failures nyo, it doesn't matter. Nasa past na yun. Hindi ibig sabihin nagkamali kayo doon, nag-fail kayo doon, mag-fail kayo sa future. Kaya dapat may kumpiyansa ka. Your past has nothing to do with your future. May dalawang magsyota. Sabi ng lalaki doon sa babae, pakasal na tayo. Sabi ng babae, ayoko. Hindi mo ba alam may past ako? Sabi ng lalaki, kahit may past ka, wala akong pakialam. Total, wala naman akong future eh. Tayo na. Oh. So don't let your past mistakes define you. Accept who you are, move on, forgive yourself. Patawanin mo na yung sarili. And start liking yourself when you go home tonight para magkaroon ka ng confidence. Ay, gusto mo dapat yung sarili mo, wag yung ayaw mo yung sarili mo. Buti pa siya yung ilong niya. Hindi ba galit na galit sa kulay niya? Itim-itim ko kasi no. Diba galit na galit sa buhok nila? Pag pinapastraight, pinakukulot. Pag pinakukulot, pinai-straight. Ano mga babae? Pag makapal, katakot-takot mo. Pero bago naman umalis, pinakakapalan na ulit. Nahayaan mo yung picture sa magazine kasi ginagaya mo eh. Eh, hindi ikaw yun eh. Unique kayo, huwag kang magagaya. Maging masaya ka sa binigay sa'yo. And just accept yourself who you are. Magbabago perspective mo pagka tinanggap mo yung sarili. Yung iba sa inyo, pag nakakita ng lulumba-lumba dyan, tapos naka-sleeveless, sasabihin pa sa, lakas naman ng loob yan, lulumba-lumba siya. Yun ang kaligayahan ng tao. Ba't kayo ikaw magtitipa? Eh, gusto niya eh. Kanina may kasabay ako sa gym, ganun eh. O, naka-ano. Lulumba-lumba, pero talagang suman na parang They are just confident about themselves. They like themselves. Hindi nila kinahihiya. And I commend those people. Saludo ako doon. Gets nyo ako? Ibig sabihin ng mga tao yung tanggap nila yung sarili nila. They don't let other people define them. Ganun ka sa inyo. Pag nasa yung global ka, kahit sa networking chip niya. Sabihin mo, pag mayaman ka na, ang chip yung hindi nakukuha ang pangarap, yan ang chip. Yeah! Woo! Yeah. Start believing in yourself. Iwala ka. Because the world will treat you differently. Ang mundo magre-respond sa'yo kakaiba pag naniniwala ka sa sarili. You're just opening up yourself to a lot of blessings. Because you're so confident about your life. Yung mga hindi naniniwala sa sarili nila, yung mga naniniwala sa malas. Malas ko, malas. Wala kang tiwala sa sarili mo pag ganyan ka. Ha? 27 na ako, single pa rin. So, what? Ha? So what, kung 27 ka na, single ka pa din, there is joy in being single. Yes!
iba ganito pa eh. Sasabihin sa boyfriend o kaya sa girlfriend, you complete me. Diyan ka mali. Pag binigay mo yung part ng buhay mo sa iba, you know, what you have to understand is the moment we were born, we were already complete. Yes. Hindi mo na kailangan ng ibang tao para kumpletuhin ka. Pag nilalagay mo sa ibang tao yung kaligayahan mo, you will never be happy for your entire life. Kompleto ka na, kaya wag mong sasabihin sa ibang tao na sila kumukumpleto sa'yo. Kasi pag hindi kayo nagkatuluyan, habang buhay kang hindi kompleto. Okay ka. Hindi ka kompleto. Sabi niya, I'm alone. I'm not complete. Bakit? Ang puso ko nandun sa nang-iwan sa eh, paano pagkasampulan ng iwan sa'yo? Hindi lang puso, balon-balona, kidney mo, liver, small intestine. Kaya, never put your happiness sa ibang tao because walang iba makakapagpaligaya sa'yo kundi ikaw eh. Diba? Tignan mo mabuti. May mga tao na, kunwari, may mga tao na, pagdating sa pagkain, may mga tao na, sarap na sarap sila sa atay. Ibig sabihin, pag ako kasi ako hindi ako makain ng atay, na duduwal po ako. So, ano ibig sabihin nun? Pag ako ba naduduwal sa atay, hindi ba masarap yung atay? Hindi eh. Ba't yung ibang tao? Grabe, kahit gano'ng kadaming atay. May nasa bunganga pa, grabe. Tama ba ako? Yes! Ang nagdi-define ng kaligayahan ng sariling tao, siya. Tama ba? Eh kung maligaya siya sa atay, anong gagawin ko? Tama ba ako? Yes. Ganun yun eh. We just tend to be judgmental. Kaya ako sinasabi to para i-judge man kayo ng ibang tao na nag-aim global ka, you will never be affected kasi ulitin ko, nakuha ko sa lesson na ang happiness ko, ang gusto ko, ang satisfaction ko, ako ang magde-define at hindi ko. Ano ba ako? Eh kasi yung iba pag nasabihan na, ay, aim global na ko, kung ano masabi sa kanya tungkol sa aim siya, nasishake na. Oo nga, no? Oo nga. Scam niya. Oo nga. Huwag ka magaganyan. Ang cheap mo tignan, batoy. Batoy. Kasi nadidefine ka ng kagustuhan ng ibang tao. Hindi dapat ganun eh. May sarili ka dapat disposition sa buhay. And that will only happen if you believe in yourself. Yes. Pagdating sa attitude number 4, the last one is always be positive. Pag sinabing always be positive, hindi ibig sabihin niya na absence of negativity. No. Being positive means being optimistic. Confident ka pa rin. Naniniwala ka pa rin despite the presence of negativity. Pag sinabing being positive, kahit negative yung nangyayari, you always see the positive side. Ako yung ibig ko sabihin. Yes. Bakit natin tinuturo ito? Kasi marami kayong mga negative experiences na encounter. Pero tandaan nyo to, yung negative experience, yung negative na experience, yaan ang magpapatibay sa'yo. Because success is a poor teacher. Wala kayong matututunan sa mga positive na experiences. Mas matututo ka sa negative experiences. Kaya behind any negative experience, behind the sadness, behind the loneliness, behind the frustration, discouragement, and disappointment, behind that, behind all those adversities, there comes a seed of greatness. Merong buto na tutubo para maging great ka. Ang magpapatibay sa'yo, tingnan mo. Way back, nung maliit pa ako, tinatanong ko, ba't mahirap kami? Sana naging mayaman na lang kami. Diba? Pero now that I'm successful and looking back, yung oppression na dinaanan ko, yung kahirapan na dinaanan ko, yun pala ang nag-mold sa akin. Yun pala ang humulma sa akin para maging ganito ako ngayon. So yung mga dinaanan ko negative, in the long run, kahit negative siya ng mga panahon na yun, positive pa rin pala siya.
So sometimes, may rami kayong pagdadaan ng negative. Pero hindi mo alam, in the long run, mas mapapabuti ka pala dahil sa mga negative na pinagdaanan mo. Ilan ba sa inyo, kahit hindi pa kayo nag-game global, just recall in your life, ilan sa inyo, yung pag binalikan mo yung buhay mo, may dinaanan kang problema na ang bigat, na akala mo, nasaktan ka, whatever, pero in the long run, ngayon pinagdadasal mo, buti na lang pala nangyari yun. Yes. Ang dami natin ganong instances sa buhay. And same way with AIM. Ang dami dito, magdi-discourage sa'yo, kukwit downline mo, hindi ka kumikita, ang bagal ng network mo, lahat. Dahil may experience eh. Magpe-pay in na, nawala pa. Magpe-pay in na sa'yo, nasulot pa. Pag tinetext mo, reply, buyo. Matalang kagabi, sinabi sa'yo, magsi-7 heads na siya. There's a lot of things. Aawayin ka ng downline mo na sa tingin mo naman, ginawa mo yung lahat, ikaw pa yung masama. Susuwagin ka ng downline mo, mabait nung una, nung matagal na't marunong na, may sungay na, ginaganon ka na. Madami may experience eh. Pero let me tell you, those experiences, guess what? Will either make you a bad or a good leader. It's gonna be up to you. Naka-experience ka ng mga bad treatment from your upline? Lesson pa rin yan. One day, pag ikaw na yung upline, hindi mo ngayon gagawin sa downline mo yan kasi na-experience mo. Naku, may ibig sabihin, so may lesson lahat eh. Hindi yung nagagalit ka sa upline mo, ganito yung upline ko, bla bla bla, hindi mo alam, kaya sa'yo pinaparanas yan, kaya walang yayong upline mo. Biro lang. Kaya yung upline mo ganun. Kasi, para ikaw, pag nagkaroon ka ng sarili ng grupo because ikaw mismo nadaanan mo yun, hindi mo ngayon gagawin sa downline. Kaya ka mahirap nung araw, okay? Para pag nagkapera ka, alam mo yung value ng pera kasi dati kang wala. Makuha niyo ibig sabihin? Ang daming lesson eh. The point is, you just have to be positive about it. Na lahat ng bagay may purpose. Lahat ng bagay, meron siyang intention para lalo kang mapabuti bilang leader. Lagi niyo isipin to. Hindi ka tatawagin dito in the first place. Hindi sa'yo ipapakilala ang AIM. Hindi mo ma-attract to. Hindi mo makikita ang AIM Global kung ito hindi para sa'yo. Tinawag ka dito, kaibigan, kasi may maganda kang future dito. Pero hindi AIM Global ang gagawa. Not even God. He gave the opportunity. But you will have to work for it. Di ba parang ibon? Ako nung nagsimula ako sa networking, lagi ko iniisip tong kwento. May nakita na ba kayong ibon na lumilipad tapos bumagsak sa harap mo, patay sa gutom? Yung kita yung ribs, patay. Wala. Yung mga nasa wild na mga ibon, they never get hungry. Because ang rational doon is this. Before they were even created, God created the provisions first. Bago ginawa yung ibon, ginawa mo na yung pagkain. Hindi baliktad na ginawa yung ibon bago yung pagkain. No. Provision muna bago yung living things. Bago yung living yung mga animals, bago yung human beings. Except that, yung mga ibon na yun, kailangan hanapin yung mga pagkain na yun. Pero, ginawa na yun, bago pa sila ginawa, gawa na yung pagkain nila. Hahanapin na nga lang ng mga ibon na yun. Balik ko sa AIM Global. Bago kayo tinawag dito, ginawa na yung mga taong magpapag-global ambassador sa inyo. Hahanapin na nga. Bago kayo tawagin dito, ginawa na yung mga prospect nyo. Nandyan na yan. Hahanapin mo na lang. You just have to work for it. Parang yung mga ibon, hindi naman sa kanila isusubo yung pagkain. They will have to catch those worms. Hunt for their foods. Same way with us. Ginawa na yung prospect. Nagkalat na yan. Hindi ka tatawagin dito kung wala kang mga prospect. Hindi ka tatawagin dito kung hindi ginawa yung mga magpapamilyonaryo sa'yo. Nandyan na sila. I-approach mo na lang. Hindi pwedeng hindi. Kaya nga ikaw binigyan ng vision. Kaya ka binigyan ng gift na makita yung potential ng business na to. Bakit yung ibang prospect natin? Pareho lang yung speaker. Pareho yung pagkakabagsak. Hindi niya nagustuhan yung nagustuhan mo. Why? Hindi siya binigyan ng gift ng vision eh.
ikaw binigyan. Kaya dahil ikaw tinawag dito, nandyan na rin yung mga prospect mo. Kinreate na rin sila. Ia-approach mo na lang kasi hindi sila lalapit. Hindi yan yung kakatok sa bahay nyo. Ako ang sugo. Ako ang ambassador sa'yo. Walang ganon. Walang yan yung katabi mo sa jeep na, hoy, recruitin mo ako. Ako magpapamilyonaryo sa'yo. Are you with me? Yes. You will have to work hard, go out there and look for those people. That's it. Pero kung sa isip mo, nagdadalawang isip ka pa na ba na magiging global ambassador ba ako dito, magiging... It's a given. Given na yun. Tatrabahuin mo na nga lang. Hindi ka naman tatawagin dito kung hindi para sa'yo to eh. Kaya ka tinawag dito, may naghihintay na magandang biyaya sa'yo sa iyong global. May mga test, may mga darating na pagkakataon na, you will be tested many times. Because the universe will test your commitment if you really deserve to become successful. Malalagasan ka ng tao, mapipitasan ka. May mga, hindi ka po nakikita. But tandaan nyo, lahat yon test lang. Test yon para ma-promote ka sa buhay. Yung grade 1, kailangan mo lang ipasa yung test bago mag-grade 2. Yung grade 2, kailangan mo lang ipasa bago mag-grade 3. Yung calculus 1 mo, kailangan matapos mo bago ka mag-calculus 2. Wala kang pera ngayon, bibigyan ka ng test, nakatakot-takot. Ipasa mo lang lahat. Nasa ibang baitang ka na. Doon ka na sa payaman pagkatapos mo. Doon sa kaliwatan. Diba? Leveling up eh. Andito ka ngayon. Gusto mong ma-promote sa part na to. Bago ka ma-promote dyan, bibigyan ka ng test sa stage mo. Bago ka ma-promote. Dito, di ba? Sabihin na natin, eto, millionaire. Bago ka maging millionaire, anong tawag sa'yo? Thousander. Totoo. Bago ka maging thousander, hundreder. Totoo naman, tama. O pagkatapos ng millionaire, billionaire. Tapos, trillionaire. Nasa hundreder ka ngayon. Gusto mong ma-promote sa thousander? Bibigyan ka ng test. Pag nandito ka na, bibigyan ka din ng test para maging milyonaryo ka. Kaya ang kailangan mo, pagdating sa mga test na yon ng experience, ipasa mo lang. Huwag kang give up. Get the lesson and move on. Get the lesson and move on. Whatever failures, discouragement, frustrations, hardships, and obstacles, get the lesson, move on. Pinoy kasi tagal mag-move on eh. Pag na-Indian ka, sa linggo na, dinadala mo pa rin. Pag may pinaliwanagan ka, ayaw niya. Alam mo ganito yan. Pag may pinaliwanagan kayo at ayaw nila, makatatlong hakbang lang siya palayo, hindi ka na iniisip na. Kunwari, closing na kayo, ayaw talaga. Negative, kinansyawan ka pa. Pag naghiwalay kayo noon, makatatlo, 5 hakbang palayo sa'yo, wala ka na sa isip niya. Ikaw, ang layo mo na. Nasa jeep ka na. Ayop yun. Dating mo sa bahay, kumakain ka na, visit siya, babalikan mo siya pag mayaman na. Sama ka. Tutulog ka na, yayaman ba talaga ako sa iglo? Apektado na, pati kayo global. Are you with me? Yes. Nafe-feel niyo ba yun? Am I right? Yes. Ito, pinagdaanan ko eh. Tagal natin mag-move on. Tagal natin mag-next. Problema ka, next. You never dwell on the problem. You find solutions for it. You never dwell on your negative situation. You move past it. Always be positive. Lahat yan, merong purpose. Are you with me? Yes. Are you learning? Yes. Okay, last. Punta tayo sa skills. How do you get your goals? Kasi importante, meron kayong goal na kinukuha, tina-target. So, papakita ko lang yung flowchart ng pagkuha ng goal ninyo. Okay? Pagkuha ng mga position, yung income,
nakikitain nyo from your network. Ayan. Ganito po siya, no? O, bago kumita, tawag dyan, result na eh. Bago kayo magkaroon ng kita, yung 2,000. Paano ba lalaki yung kita in the first place? Pag maraming 2,000, tama? Kasi ang pairing natin, 2,000 eh. Paano lalaki yung kita mo? Una, yung kita galing saan? Galing yan sa binary program. Yung left and right. Pag direct referral, depende kung 80 or GP. Pero average, pag 80, 500, direct referral, tapos 1,000. Pagka naman GP, magkano direct referral? 1,000. Magkano yung kanilang pairing? 2,000. So, ang unang source ng income mo, may binary. Tapos, meron pa tayong uni-level. From first level to the 10th level. Tapos, meron pa tayong stair-step. Are we clear? Yes. Lahat to, sources ng commission. Pero paano lalaki to? Ba't lumalaki ang income? Paano dadami yung 2,000? Yung 2,000 di mo maramdaman. Pero pag 100 2,000 yun, ramdam mo yun. Yung uni-level, pag isa pa lang ang downline mo, kasi hindi pa bumibili ng product, wala kang maramdaman. Pero, yung downline mo, 100 sila, at buwan-buwan bumibili ng C24, at umiinom ng kape, nagsasabon, ramdam mo yan. Tama ba ako? Yes. In other words, ang income mo, mararamdaman mo, malaki to, pag malaki ang network mo. Tama ba ako? Yes. Ano laman ng network? Ha? Tao! Alam nga namang hayop! Ano laman nito? Tao, nagbibili ng product. Yung iba dyan, gagamit, user. Yung iba, retailer. Nagbibenta-benta. Diba? Usong-usong ngayon yung mga resellers eh. Kasi ang daling magbenta sa Facebook by using yung boost. Ano yung boosting? Like you pay 150 pesos and then Facebook will advertise whatever item you want to sell. Ikaw ang mamimili ng demographics. Ikaw din ang mamimili ng location, age bracket. Lahat ng magpe-Facebook, pag nakita yung advertising mo, pwede silang bumili. Resellers ang tawag ngayon doon, but in reality, ang tawag doon, retailers. At yung mga ibang taong to magjo-join para maging networker, katulad mo. So, 3 tao. Sa network, may user lang. May mare-recruit ka, ayaw mag-join. Bentahan mo na lang. Tawag doon, user. So, lahat na ng closing technique, ginamitan mo, ayaw. Binudol-budol mo pa, ayaw din. Hypnotize mo na, ginano mo to. Ayaw pa din. Sabihin mo, lintik, para may pakinabang ka, bumili ka naman ng kape. So, user. Clear? So, ibig sabihin, ang goal mo, maparami itong tao sa loob ng network. Anong gagawin mo para maparami itong network mo? Ha? May tinatawag na activity. Yan. May tinatawag na task. Kumbaga sa trabaho, may job order. Di ba pag may trabaho ka? Di ba? Job order. Yun yun eh. Yan yun. Yung activity na nag-create ng network para kumita. Ibig sabihin, eto pala, resulta na lang nito. At ito pala, resulta na lang nito. So, hindi tinatrabaho to. Hindi. Ang tawag dyan, byproduct yan. Hindi pala tinatrabaho to. Kasi kahit anong gawin mo, titig ka ng titig ng ganyan, dadami yan. Wala eh. Ang tinatrabaho, sino gagawa niyan? Wala namang apply mo. Sino gagawa niyan? Wala nga naman kapitbahay. Gagawa niyan. Kaya sa NDO, kinokorek ka muna para gawin mo to. Pag hindi na correct yung mindset mo, hindi na correct yung principles mo, hindi na correct yung attitude mo, mahirap gawin to. Halimbawa, tamad ka, ang hirap gawin yan. Tama? Yes.
Negative ka. Gagawin mo to. Yung ikaw ang lagi ganito ka, ay, wala namang ma-recruit. Ay, uulan. Ay, mahal pra. Ay, malayo. Ganun ka ka-negative. Hindi ko gagawin to. Tama ba ako? Yes. Wala kang commitment. Hindi mo gagawin to. Sisimula sa'yo. Wala kang good learning attitude. Hindi mo magagawa to. Kaya, nagsisimula, ang crucial dito, ikaw. Kung meron akong pinaka-element na pipiliin dyan, ang pinaka-importante dyan, ikaw. Pag hindi mo na korekto, hindi mo magagawa. Hindi, gawin mo man to, ubus na energy mo, hindi mo pa napoproduce yung tamang network kasi mali ang attitude mo. So, dalawa, i-improve mo yung mindset mo. Okay? Sasabihin mo sa sarili mo, ako pala ang responsable sa success ko. I am responsible for my success. Not anyone else. Pag naiintindihan mo kasi yung prinsipyong yun, if you take responsibility for your success, guess what? You gain access to your personal power. If you take responsibility for your success, if you know that you are in charge of your life, if you take that responsibility, you gain access to your personal power. Halimbawa, pag alam mong bukas, ikaw ang magdadrive papuntang Baguio, yung consciousness mo, iba dun sa pasahero. Tama ba ako? Yes. Pag alam mong ikaw ang magdadrive, bukas ng umaga, anong gagawin mo ngayong gabi? Matutulog ka na maaga. Tama ba ako? Yes. Magre-rest ka ng maayos. Ano pa? I-mentally rehearse mo na yung dadaanan mo. Ganun kasi kami mga nagdadrive. Kunwari, pupunta ako bukas sa Las Piñas, iniisip ko saan ako dadaan. Mag-skyway ba ako? Magbibikutan. So, pag alam mo ikaw ang driver bukas, puntang Baguio, you mentally prepare. You sleep, physically prepare. Guess what? Ano pa? Pagising mo sa umaga, kakain ka na almusal. Liligo ka. Ano pa? I-check mo yung sasakyan. I-check mo yung gulong. Ikaw magsasabi sa mga kapamilya, pasahero mo, anong oras tayo gigising? You take responsibility. Iba ang consciousness mo pag ikaw yung responsible. Ano yung consciousness ng pasahero? Ano siya? Walang pake anong oras gigising at walang pake anong oras matutulog. Hindi naman siya magdadrive. Eh. Tama mali? Pagising sa umaga nun, babagal-bagal, pupungas-pungas pa. Kaya naman natin eh. Che-check niya ba yung sasakyan? Che-check niya yung ang i-check niya lang yung dala-dala niya. Pero wala siyang pakialam kung full tank na ba? Change oil ba? Tama ba yung pressure ng tires? Wala siyang pakialam kung saan dadaan. In fact, pag yung mga pasahero, magtatanong lang yun, sana tayo? Yung mga bata, ano sasabihin? Are we there yet? After 5 minutes, sasabihin na naman, are we there yet? Wala silang pakialam. Are we clear? Yes. Kaya iba, pag ikaw ang responsible versus sa hindi ikaw responsible. Tonight, I want you to realize this. You are responsible for your success. Yes. You are. You are responsible for your activity. Not anyone else. So don't have the mindset of a passenger. Be at the mindset of a driver. Driver ka. In charge. So anong gagawin mong activity? Hanap ka ng prospect. Hanap ka ng marirecruit. Ang tawag doon, prospecting. Sino yung recruitin mo kung wala kang prospect? Mag-i-invite ka para umattend ng o makita yung makita yung opportunity. Kaya ka nagpo-prospect para ma-invite mo, para umattend, makita ang OPP. Ang OPP may iba't ibang paraan para makita. Una, pwede mong dalhin sa office. Ang tawag doon, centering. Centering. Nire-recruit mo para umattend nung alas 2 o alas 7 seminar. May tinatawag na table presentation or one-on-one. May presentan mo over table. Huwag na lang one-on-one kasi minsan 2-on-1, 3-on-1 yan. Table presentation na lang. Kasi mamaya niyan, sinabi ko one-on-one. Dalawa kausap mo. Ay, hindi na one-on-one ko. Attend na tayong seminar. Meron tinatawag na house party. Sa bahay kayo magsaseminar, paipunin mo yung downlines mo ng 10 hanggang 15 na
kapitbahay, pupunta ka doon bilang upline para mag-demo at mag-OPP. May dala kang maliit na whiteboard o kaya kartolina, doon mo na kakausapin. At merong tinatawag na online presentation. Ganun din. Sa Facebook, sa online, magpo-prospecting ka, tama? Yes. Paano ka mag-invite? Add friend. Tapos irarapor mo, tapos lalatagan mo ng presentation. Ano yung presentation? May script ka na. Copy-paste na lang. So ano tawag doon? Mag-prospect, mag-invite, mag-OP. Are we clear? Yes. Dito sa centering, table presentation, home party, at online presentation, merong tinatawag diyang ABC rule. Yung mga nakakausap nyo, kailangan, ikaw, yung mga nakakausap mong prospect, ang tawag sa mga yan, pag nakausap mo ng prospect, ang tawag sa kanila C. Bakit C? Client or customer. Ikaw, ang tawag sa'yo, D. Bridge. Yung upline mo, o kung sino man ang taga-AIM Global na may prueba, Millionaire Circle, upline mo, Directors Club, Hall of Famers, mga MT, mga VPs, mga BOD, ang tawag sa kanila A. ABC, advisor, bridge, client. Pag nakausap mo na to at napresenta ng OPP, whether centering, table, home party, or online, yung mga taong yun, kailangan mapa-A. Pag sinabing mapa-A, mapakilala mo rito para siya further kukumbinsin niya si C. Bakit ginagawa to? Number one, lalong-lalo na pag bago ka pa lang at wala ka pang preba. Sa pamamagitan nito, sa ABC rule, lalong lumalalim yung paniniwala ni C kasi may nakikita siya at nakikilala siyang may mga preba. Pag forever nang ikaw ang kumakausap at wala tong mga nakikita, mawawala din sila. Sasabihin, peke lang yan. Pangalawa, maraming pambaliw, maraming knowledge, maraming input si A na pwedeng sabihin kay C para lalo siyang mag-pay in. Ang tawag doon ABC. Nadala mo nga dito, baliw nga. Pero hindi mo napakilala sa mga upline mo para lalong idiin. Kasi ganito yan. Pag napatin nyo ng OPP, parang yung pinapako yung prospect nyo. Pero pag napa-A, parang idiniin nyo hanggang yung ulo ng pako, pasok na pasok din. Gets nyo yan? Diba yung pako? Halimbawa, ito yung kahoy. Yung pako, pag ganyan pa lang ang lalim, mabubunot pa yan eh. Kaya pang bunutin yan. May makita lang negative, may mga makausap lang magda-down sa kanila, hugot na yan. Pero pag pina-ABC mo, tas ang galing ng upline mangumbinse, pinakitaan ng income, binaliw, ang mangyayari dyan, magiging ganito yan. Yan. Di ba may mga pakong ganyan? Sagad? Yung malalim pa sa kahoy? Yan ang mangyayari dyan. Are you with me? Yes. Lalo na pag sinamahan nyo pa, katapos ng may ABC, napa-follow up nyo pa. Yan, dapat nafa-follow up. Natatawagan, napapapunta uli dito. Nafa-follow up nyo pag online, sinesend nyo ng mga events. Ayan, mamaya makikita nyo mga online. Ako, pila yan, magpapapicture. Anong purpose niyan? Sasabihin niya sa mga downline niya sa kung saan-saan, ito, katatapos lang ng pag-attend namin ng NDO Power. Pina-follow up kasi nila yung mga online prospects nila, downlines nila. Follow up ang tawag doon. Ang number one mong ipa-follow up, ikaw. Kasi mamaya niya nanlalamig ka na, hindi mo pina-follow up. Ikaw na pala yung nangihina na ako. Follow up mo yung sarili mo, magkaroon kayo ng disiplina, uma-attend. Ayan, kaya gusto ko yung mga nakikita kong mga nag-online, mga nakulay orange and everyone. Kasi nagiging disiplina mo yung pag-attend. Ano yung sabihin yan? Pina-follow up din nila yung sarili nila. Tama ba ako? Yes. O, pag si prospect, na ABC rule na, sinabi niya, sige,
Gagawa ko ng paraan dun sa 980 ko. Magse-7 up tuloy. Magse-7 heads ako. Ha? Pinalo up mo pa, galing mo pa mag-follow up, ano mangyayari? Pay in o hindi? Pay in! Oh, pay in. Nung natuto na ngayon mag-pay in, ano na mangyayari? Pag nag-pay in na siya, ano yung suturo mo naman? Magsisimula ka na ng pagte-train sa kanya. Ano yung training, sir? Papatinin mo ng OPP 5 times, papatinin mo ng NDO 5 times, papatinin mo ng ASAP 5 times, and then tuturuan mo na rin mag-prospecting para mag-invite, para may ma-OPP siya. Tuturuan mo na rin mag-ABC, mag-follow up. May pay-in na rin siya. Yung pay-in niya, ititrain mo din para mag-prospecting, mag-invite. Paulit-ulit lang. Ano nangyari sa network mo? Malaki. Ano nangyari sa income? See? Kulang ang tao sa activity, kaya hindi lumalaki ang network. Madali siyang ma-frustrate, kaya humihinto. Numbers game lang yan eh. Gusto nyo marami mag-pay in? O di marami kayong imbitahin. It's as simple as that. It's just a matter of doing it. Kaya nga ulitin ko, napaka-crucial na dapat ikaw mag-develop ka. Na ikaw mag-evolve. Na ikaw mag-grow. Na ikaw matuto. Kasi, ang hirap gawin ng mga activity na to or task na to kung ikaw hindi pa tamang tao. So, develop yourself. Tingnan mo, ang hirap gawin ito kung wala kang belief. Di ba? Hirap gawin ito kung wala kang commitment. Bakit? Eh baka mamaya yung isang na-invite mo ayaw, eh dahil wala kang commitment, ayaw mo na rin. Kaya ikaw, ang gagawa ng activity na to, pero dapat tama yung attitude mo bago mo siya magawa. Are you learning? Yes! Kaya mga kaibigan, knowledge is only potential power. Hindi totoo yung knowledge is power. It's not true. Knowledge is only potential power. It only becomes powerful when you take action. When you take action. Kaya yung knowledge, potential power pa lang siya. May potential pa lang na maging kapangyarihan. Magiging makapangyarihan siya pag in-apply mo. Saan mo i-apply? Sa action. Sa activity. O tingnan mo, hindi ka marunong. Pero pag lagi mong ginagawa, gagaling ka. Kaya yung mga una yung may imbita, una yung prospect, OPP, pag nag-table ka, mali-mali ka eh. Di mo alam eh, pero okay lang. Di naman niya alam na mali-mali yung sinasabi mo. Ay, wala nakakalam mo. Ngayon, hindi man nag-join, ayos lang, napag-practice mo siya. Naulit kasi, lahat naman may practice eh. Pag nasa practice stage ka pa, hindi pwedeng malaki kagad yung makuha mo. Malaki yung makukuha mo pagka na-perfect mo na sa kaka-practice kasi practice makes perfect. Pag na-perfect mo na siya, malaki na yung makukuha mong return. Repetition is the mother of learning. Keep doing this. Keep doing this. Keep doing this. Keep doing this. And last, friends, may isang mayamang-mayaman na tao na galing siya sa ibang bansa. Nagdala siya ng malaking-malaking bell dito sa Pilipinas. Laking bell! Tapos nag-announce siya sa dyaryo, announce siya sa advertisement, TV, etc. Nasabi niya, kung sino man ang makapagpagalaw ng bell na to, bibigyan ko ng isang bell. Using this hammer. Isang hammer lang. Pero ang problema, ang laki-laki ng bell. Sobrang laki ng bell. So, ginather niya yung mga tao sa Mall of Asia, doon niya nilagay yung bell. Nakahang sa stage. Laki ng bell. Hindi natin ganyan yung shape ng bell. Yan. Yan. Tapos nakahang lang siya. Tapos may maliit lang na hammer na bubuk. Lahat ng tao nag-try. Yung ibang tao, nag-try, bang! Hindi talaga gumalaw yung bell. Yung iba, talagang hinataw ng hinataw, hindi talaga gumalaw yung bell. Yung iba, umataw mga 10 beses yung bell, hindi talaga gumalaw. Hanggang naubos na yung mga tao na nag-try. And then all the people cried out, "Oh, what you're trying to make us do is impossible." Nobody
Sabi niya, walang kayang makapagpagalaw. Not even one of us can actually make that bell move. Alam mo, sabi nung mayaman, but I can. Alam mo, ginawa ng mayaman? Kinuha niya yung maso. Tapos, pinukpok niya. Bang! Di gumalaw. Pangalawa niyang pukpok. Bang! Di na naman gumalaw. Pangatlong pukpok niya. Bang! Di na naman gumalaw. Pero, he never stopped. Bang! Bang! 6 na oras na. Bang! Bang! 12 hours na. Bang! Yung mga tao inaantok na. But he never stopped. Bang! Bang! Until such time that, guess what? After a few hours, nagsimulang gumalaw yung bell. Bang! Bang! Gising yung mga tao! Totoo nga, napagalaw niya yung bell. Ngayon, ito naman ang challenge ni may-ari. Now that you've seen that the bell is moving, here's my next challenge. Sino man ang makapagpahinto nito? Dodoblehin ko. 2 milyon ang ibibigay. And everyone tried again. Yung isa, niyakap. Pero dinala lang siya ng bell. Nobody could ever stop the bell anymore. Not even the owner can stop the bell from moving. Guess what? Yung bell na yan, ano yan? Yan yung network ninyo. Mahirap pagalawin. Hindi siya makukuha ng isang ratsyada. Hindi siya makuha ng isang OTP. Hindi siya makuha ng isang home party. Hindi siya makuha ng isang online. Kailangan tuloy. But I promise you, pag yan gumalaw, kahit ikaw, hindi mo na mapipigilan ng paggalaw. Maraming salamat. Thank you very much. More power to you. God bless you. Thank you.